humahantong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Nagpatuloy ang aming pagsusulatan at humantong na kami sa pagdimit ng personal. At unti-unti akong nahulog ang damdamin ko sa kanya, Papa Dudot. Si Rexon na dating nagdududa sa sarili sa kanyang pagkatao ay ganap ng binatang binata. Papa Dudot, isinama ko na siya sa mga pangarap ko. Makalipas ang 3 buwan, October 28, 2008, ay nakamit ko ang matamis na oo ni Jane. Bagay na yun namang talaga ang inaasahan ko dahil in the first place ay may paghanga na talaga si Jane sa akin at yon ang alas ko. Upang maging lalong ganap ang pagkalalaki ko, sumama ako sa tinatawag naming CAT, isang buwang programa sa high school. Requirements upang maging isang commissioner officer sa CAT o Citizen Army Training. Parang totoong sundalo ang training, sa gabi ang initiation at sa umaga naman ang pag-aaral. Isang buwang puyatan, hirap at pagod at sa pamamagitan nito ay waring nadadagdagan naman ang aking pagkalalaki. Oo, Papa Dudot, lalaking lalaki na talaga ako. Pagkatapos ng training ay sa susunod pa na school year malalaman ang aming mga ranggo kung ano man ito. Sumabit naman ang next school year at ako ang nasa 4th year na. Si Jane naman ay nasa 2nd year na rin at mas lalo naming napagtibay ang relasyon naming dalawa. Napaka-supportive niya sa akin at para ko siyang fan sa paghanga sa ginagawa kong mga trainings noon. Ang macho ko daw at ang gwapo-gwapo ko pa. Rexon, maintain mo lang yung mga grades mo ha at maganda tayo ng malaking salo-salo sa graduation mo. At ako na ang aakyat ng stage ha, biro ng tatay ko. Bawat pagtatapos kasi ng school year ay may natatanggap akong medalya. Kasi lagi naman po akong nasa top 5 at ang proud na proud kong mama ang siyang laging nagsasabit sa akin ng medalya. Pero sa pagkakataong ito, ang sabi ni Papa, sa graduation ko daw ay siya ang magsasabit ng aking medalya kung sakali. Usapan nila yan ni Mama ko. Pa, kailangan ko po ng pera eh. Bakit? Kailangan ko po kasi ng uniform na pangsundalo. Aanhin mo, tanong niya. Hindi po ba nagkitraining ako last year? May ranggo na raw po kaya paghandaan ko daw po ang uniform. Sabi ng battalion commander namin sa CAT. Bumili naman si Papa at iba pang mga paraphernalia. Isa rin sa katibayan na lalaking lalaki na akong ganap dahil mag-uniforme na ako ng CAT at malapit na yon. June 18, 2009. It was announced by our battalion commander sa CAT na exactly alas 9 ng gabi daw ay malalaman na kung ano-ano ang aming mga posisyon sa batalyon at kung sino-sino sa amin ang napili na maging officer sa lahat ng papalarin. Noong bandang tanghali, may bigla akong naramdaman isang pangitain. Nawalan ako ng interes pumasok. Gusto ko munang umuwi sa bahay para makita si Papa. Tinapos ko lang ang morning session at umuwi ako sa bahay. May kalayuan kasi ang school namin kaya ako nagmo-motorbike. Nag-iwan na lang ako ng message para kay Jane na umuwi muna ako at hindi ako makakasabay sa kanya. Pagdating ko sa bahay, bakit umuwi ka? Tiyempo na naroon si Papa sa bahay. Masakit po ang ulo ko pa eh. Alibay ko na lang. Tamang-tama. Hihiramin ko muna yung motor mo ha. Pupunta ako sa kabila nating palayan at mag-i-spray lang ako ng insecticide natin. Para sa mga peste, dumadami na kasi. Pa, anong oras kayo uuwi? Babalik pa kasi ako ng school mamayang gabi eh. Mamaya na raw po ibibigay ang ranggo namin. O sige, agahan ko na lang ang pag-uwi ha. At magpapakain din ako ng baboy dito. Bilin kasi ng nanay mo yan sa akin. Ingat po pa. I love you. Napahinto si Papa noong marinig niya sa akin na ang lambing na yon. Hindi kasi namin naging ugali ang magsabi ng ganong mga salita. Bilang pakiramdam ko ay baduy. Pero sa pagkakataong iyon ay napangiti ko si Papa.
that when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never, never end. How I'd love, love, love to dance with my father again. Ooh. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left $1 under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I'd play a song that would never, ever end. 'Cause I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I'd listen outside her door, and I'd hear how my mother cried for him. I pray for her even more than me. I pray for her even more than me. I know I'm praying for much too much, but could you send back the only man she loved? I know you don't do it usually, but dear Lord, she's dying to dance with my father again. Every night I fall asleep, and this is all I ever dream. Eksaktong 6:00 ng gabi, Papa Dudut, ay umuwi na si Papa galing sa bukre namin. Ako naman ang naggayak na rin at siya namang aalis na. Paalis na rin po ako. Wala si Mama. Pinakain ko na ang mga baboy. Dagdag ko pa. Sinundan na lang ako ng tingin at ngiti ni Papa dahil sa pag-aasikaso ko ng baboy na siya dapat ang mag-aasikaso. Tuwang-tuwa ang mga kasamahan ko sa training dahil mga officers na kami. Ang posisyon ko ay Alpha Company Commander o Captain. Hindi basta-basta, Papa Dudut. Pero bakit ganon? Parang hindi ako masaya ng mga sandaling iyon bagamat nakuha ko ang isa sa mga mataas na ranggo. Hindi ko maintindihan ang sarili ko noon, Papa Dudut. Dati, excited akong malaman ang posisyon kong iyon. Pero ngayong alam ko na, eto naman ako't nagmumukmuk lang sa tabi. Gustong-gusto ko nang matapos ang party at gustong-gusto ko nang umuwi ng bahay. Hindi ako mapakali at parang bumabalik na naman noong bata ko ang pagkakaroon ng mga pangitain. Pero sa pagkakataong iyon, masama ang pakiramdam ko.
at hindi ako mapakali. Nang matapos na ang party, umuwi kagad ako kasama ang kapitbahay ko at schoolmate na si June Ray. At bago kami tumuloy ay nakiusap muna ako kay June Ray na dumaan muna kami kay Jane sa boarding house niya at upang mangumusta lang at magpaalam. Sinabi ko sa kanya na may masama akong nararamdaman at pangitain. Jane, di talaga ako mapakali eh. Ganito ako nung bata pa ako. May masamang mangyayari kapag masama ang pakiramdam ko. O siya, baka naman pagod ka lang. Umuwi ka na sa inyo at magpahinga. Salamat, Rexon, sa pagdaan mo dito sa boarding house namin, ha? Proud na proud ako sa'yo. Sa wakas ay masusuot mo na rin ang uniform mo at makikita ko kung gaano ka kabacho at kagwapo. Sa pagpunta naming malapit sa aming bahay ay maraming tao at maliwanag sa amin. Rexon, kayo na ba yan? Tanong ni Aling Deli na nanay ni June Ray. Opo, Manang. Huwag po kayo mag-alala. Ayan po ang inyong anak, buong buo. Pabirukong sagot Papa Dudut. Siya nga pala, bakit maraming tao sa bahay, Manang? Anong meron? Katahimikan ang sinagot ni Manang Deli sa akin. Doon ay bigla na lamang lumakas ang kabog ng dibdib ko. O heto na si Rexon, no? Narinig kong sigaw ng isa naming kapitbahay. Habang papalapit ako, Papa Dudut, ay kitang-kita ko si Papa. Duguan at yakap-yakap ni Mama. Rexon, wala na ang Papa mo. Umiiyak na sinasabi ng Mama ko. Na out of balance ako, Papa Dudut, sa kinakatayuan ko at napaluhod ako. Wala akong marinig na kahit na ano sa oras na iyon. Hindi ko na namukhaan ng mga taong nasa paligid ko. Tumigil pansamantala ang buong mundo ko dahil sa katotohanang wala na si Papa. Patay na si Papa. Could you be healing to a heart that's been wounded in a battle that's never seen? Could you be teaching to a mind of confusion? Tell me, what does this all mean? Are you deliverer? Or in prison feeling in chains? Can you set my spirit free? And just one more question, allow me this question. Could you be Messiah to me? Could you be Messiah to me? Could you be Father to a soul that's been abandoned by a world too busy to hear? Could you be friend to a helpless survivor? Can you take away my fears? I heard them all sharing this newfound conviction in them. Are you all that they make you to be? And just one more question, allow me this question. Could you be Messiah? Be Messiah to me. Now I've been looking for someone like you.
In the daylight, just what will I see? The answers to my questions, to all of my questions. Could you be Messiah to me? Could you be Messiah to me? Could you be Messiah? Please be Messiah to me. Ayon sa mga pulis na nag-imbestiga at ilang mga nakarinig, binaril si Papa ng mga nagtangkang nakawin ang alaga naming baboy. Nag-iyakan kasi ang baboy kaya buwaba si Papa ng bahay. Siguro nakilala ni Papa ang mga nagnakaw kaya wala nang nagawa ang magnanakaw kundi ang barilin siya. Yan ang mga haka-haka ng mga tao sa paligid namin. Pero iba naman ang sabi ng iba. Dahil sa inggit kong kaya binaril si Papa. Sinadyang bulabugin ang mga baboy para lumabas na si Papa ng bahay. Pero mas pinapaniwalaan ang unang hinala na pagnanakaw ang motibo dahil sa wala kasing nakaaway si Papa kasi napakabait nga daw ng aking ama. Pilit kong tinapos ang high school. Wala na akong gana mag-aral noon pero andyan si Jane na pilit akong inuunawa at inaalalayan. Pinapasaya at pinapatibay. Magkaagapay sila ni Mama sa pagsuporta sa akin upang makapag-concentrate pa rin ako sa aking pag-aaral. At kahit papaano ay unti-unti naman ako nakarecover sa pangyayari. Makalipas ang 9 na buwan ay tinanggap ko na rin ang katotohanan na wala na ang aking ama. Sa wakas, graduation na, nasa top 3 ako, Papa Dudut. Lalong emosyonal ang pag-akyat ko sa stage upang tanggapin ang aking medalya ng pagtatapos. Simula pa lang ng marching, ramdam na ramdam ko na ang galit sa taong pumatay sa tatay ko. Hindi man lang niya napagbayaran ang ginawa niya dahil walang nakapagturo sa pumatay sa aking ama. Sana, kung hindi pinatay si Papa, sana siya ang kasama ko sa pagmarcha para tanggapin ang aking medalya ng pagtatapos. Mugto na ang mga mata ko lalo na nung tinawag na ang pangalan ko at umakyat na rin si Mama para isabit sa akin ang medalya na sana'y si Papa ang andito ngayon at siya ang magsasabit sa akin ng aking medalya ng pagtatapos. Kaya lang ay wala na siya. Maaga ring nagtapos ang masayang panahon na kasama namin siya ng aming pamilya. Hindi ko napigilan ang pagbalong ng aking mga luha. Ito'y unti-unting nahulog sa aking mga mata. Malabo ko na lang na nakikita ang aking mga kaklase at silang lahat ay nagsisipag-iyakan, maging lahat ng aking mga mentors. Pinahid ni Mama ang aking mga luha habang kasabay ko din na umiiyak. Isang malungkot na graduation yon, Papa Dudut, na hindi ko malilimutan. Parang alaala ng Papa ko na kailanman ay hindi mawawala sa puso at isip ko. Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin pa ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ba't ikaw ay kagad sumusuko? Konting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan?
pilitin ba ng tadhana? Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala sa may kapal. Nakahanda ang Diyos umalalay sa'yo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sigapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain na tutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Sigapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain na tutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Magbabalik ang Barangay Love Stories. Tugan!